Dati mula sa ating Panginoon Kristo sa umaga po nito, nanonood sa ating live, isang pagpalang araw po sa bawat isa. At sa pamamagitan po nito, minsan pa tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang walang hanggang biyaya sa pamamagitan ng kanyang mga salita na ating mapapakinggan, which is ito po yung ating kailangan bilang mga Kristiyano. In the absence of the Word of God, ay malamang ang mga Kristiyano ay mangapa sa kanyang paglakad patungo sa labanan. So we are commanded every Sunday nandito po tayo sa simbahan kung saan ay nakakakuha po tayo at makikinabang po tayo ng salita ng Diyos. And now, we still the exposition of 1 John. Natalakay po natin, please again open your Bible in 1 John chapter 4 verse 7 to 21. At ito po ang ating pag-aaralan. Ito po yung exposition ng brotherly love. While ito po ay napag-aralan na po natin yung iba, like the necessity of brotherly love in chapter 3 verse 10 hanggang verse 15. Magkakasunod po yun. So, siguro naman ay alam na natin ang ibig sabihin po nito. And from chapter 3, verse 16 to 24, the definition and the value of love. Kita po natin kung ano po ang kahalagahan po nito at ano po ang ibig sabihin po nito. And now, we come now to the exposition of the brotherly love. At ito po ang ating tatalakayin sa umaga po nito. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa aba mo, kapag po Diyos, kami po ay lumalapit na merong confidence through Christ na aming Panginoon. Lumilimos po kami sa tulong ng Banal na Espiritu na basbasan po ninyo ang aming mga pangunawa, lalo na po sa mga kapatiran na makikinig po sa oras po nito. Maraming salamat po Diyos. Panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Okay, so siguro naman sa ating pagbabasa ng Bible, we know that that John is to be known as the disciple love, apostle of love. Kasi dito rin nag-umpisa sa kanya from his gospel about the love of Christ. Lalo na po sa John 3:16. And so, tawag po sa kanya, siya yung apostol ng kung saan ay ipinapakita ang kanyang pagmamahal. Lalo na po sa mga nasasakupan po niya, sa mga tao during the time, sa kanyang panahon, kung saan nasa lugar, kung saan may mga false teacher, false Christian na nanggugulo sa kanila. Okay? So, hindi lamang po yun. Si Apostle John, kundi si Apostle Paul ay ipinakita rin niya kung paano ang discourse ng pag-ibig. Pinakita rin niya yung kung natatandaan ko ninyo, 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Diba? 13, verse 1 to 13. Explain din niya doon kung ano po ang pag-ibig. Right? So, dito, dahil sa maraming references regarding love, especially dito sa 1 John o 1 Epistles, kaya siya nakilala. Again, dahil dito
ay nakilala po siya as the apostles of love. Okay? So, sa ating pag-aaral, we also see, nakita po natin kung paano ang ebidensya ng pagmamahal diyan kung saan ay pinakita po niya sa kanyang introduction, sa kanyang mga pagbati, always nandoon po yung beloved or my little children, diba? Nakita po natin kung ano po ang ibig sabihin po, no? Right? So, dito ay makikita po natin kung paano niya expose ang ebidensya ng pag-ibig po ito. Like sa 1 John, dito rin natin kukunin ang mga bagay na ginawa po niya. 1 John chapter 2 verse 10, having fellowship with God, no? And being children of God, nakita din po natin. So it means ay si John ay tinalakay niya po ang lahat ng bagay po ito. Bakit napakahalaga po ito? Because one, the evidence na tayo ay nasa Diyos. Diba? Kaya hindi po natin masasabi na mahal natin ang Diyos kung hindi naman natin minamahal yung mga binigay ng Diyos sa atin. Diba? Kasi hindi naman tayo pwedeng mamuhay para sa sarili lang natin. May mga kapatid, may mga binigay ng Diyos na mga kapatiran, which is kasama po yun sa kanyang means of graces to have fellowship with others. Hindi po pwedeng mamuhay ka sa isang Kristiyano lang. Hindi naman po pwede na ikaw lang yung sa bagay, pwede kang sadyain ng Panginoon. Kung talagang tinangi ka niya, nag-iisa ka, talagang pupuntahan ka. Pero the purpose is kaya marami po tayo is to carry one another burden para mapanggaan ang buhay Kristiyano po natin. At kaya po isa pong pagpapala na binigay po ng Diyos po sa atin. So again, sa pinakita ni John kung ano po ang definasyon ng pag-ibig. Lalo na po yung pag-ibig ng ating Panginoon. In 1 John chapter 3 verse 16, nakita natin po dito, balikan po natin. By this we know love that is laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brothers. Imagine yung bigat po nun, yung kapantay na pag-ibig na dapat supposed to be ibibigay po natin yung sa ating mga kapatid. And yet we are already discussed about this kind of love. Bagamat hindi natin pwedeng gawin sakripisyo yung buhay po natin like ginawa ni Kristo because we cannot do that. Pero kaya po natin ibigay ang pag-ibig po yun alang-alang sa ating mga kapatid kahit nasa bingit ka ng kamatayan. Ganun po ang glass. Ganun po ang expose ni John ang pag-ibig, right? And the value of love in 1 John chapter 3 verse 18 to 19. Nandun po rin po doon. Little children, let us not love in word or talk, but in deed and in truth. Madali na po yun sabihin na mahal kita ng kapatid. So, bye-bye. See you next Sunday. Hindi mo alam na sabi nga pa, na-determine mo, may problema pala ang kapatid. Right? So, yun po ganun kahalaga. Pag-ibig po natin. Kasi kung wala po ito, what do you think? Kung wala ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat po natin ibigay sa mga kapatid. Pero ito, mag-iskrimahan tayo. Although alam natin na ang pinaka-common is the gospel. Diba? Bunga ito ng pagkaalam po natin ng gospel. Kaya nga sinasabi po dito, one of the evidence, yung pag-ibig. Kaya pag wala yun, hindi mo naintindihan ng gospel.
Hindi mo pwedeng i-apply sa sarili mo, sa kanila, kung hindi mo naintindihan siguro. Pag-ibig, mahal pala ako ng Diyos, kaya mahal na ako ng Panginoon. Mahal pala ako ng Kristo, kaya siya namatay. Diba? Ngayon, kung wala po yun, the value of love ay talaga naman hindi po natin masasakatuparan ng mga bagay. Diba? Kaya nga nagkakaroon ng skrimahan ng bawat kapatiran because of this. Hindi na lang ipag-practice yung kahalagahan ng pag-ibig. Now, in our passages, nakita naman po dati dito kung paano si John ay in-expound po niya upon the theme of a brotherly love. In-expound niya ito in much greater depth, no? Mas malalim. Kaya ito yung aking text, mas malalim. Kaya makita po natin po dito how John expound the greater depth of love. Pwede naman i-apply po natin ito, di ba? Paano kaya yun? Paano kaya natin mas malalim pa ang may bibigyan natin na pag-ibig sa ating Panginoon? Why? Because brotherly love is the evidence of sonship. No? Palatandaan po ito na ikaw ay anak o tinangikan ng Diyos. Without this, no? Ay wala. Kasi dito nakaugat. Dito umugat yung pag-ibig na ito, yung pag-ibig na ibinigay ni Kristo para sa atin. So that's why we should love one another, for love is of God. Sabi nyo ba, bakit puro love tayo? Love. No? Kasi sabi nga bakit puro love ang difference mo? Baka masanay, baka magmalabis naman ang mga nakikinig. Mahal pala ako ng Diyos eh. So, it means, kahit anong gawin ko, hindi ako pwedeng kastiguin ng Diyos because love is greater para sa Kanya. Pero hindi nila naintindihan. Di ba? Kaya tayo, bilang mga anak ng Diyos, pag hindi ka kinastigo ng Diyos, hindi Kanya mahal. Di ba? Dahil sa church, kaya natin kinakastigo ang mga membro because extension ng pag-ibig ng Diyos po yun, yung pagdidisiplina. Diba? So, ganun din sa labas. Kaya tayo nagdidisiplina because we want to extend our love sa mga nasasakupan po natin. Dahil ayaw po natin na sila po ay mapahamak. So, ganun din po sa ating Diyos. Okay? Kaya si John ay pilit na sinasaksak sa isipan ng mga Kristiyano. Kasi ito yung nagiging dahilan. Bagamat bukod sa doctrinal issue, no? Kaya nagkakawatak-watak. Ito yung pinakamahalaga sa lahat eh. Kahit sabihin mo, marami ka, tambak ka, alam mo, lahat ng mga doktrina, kabisado mo lahat. Kung wala ito, wala din. Hindi ito pwede mag-manok. Hindi mo, sa nangyari na yun, hindi nila naintindihan. Dahil mga magagaling eh. Kaya kakastiguin talaga yung taong yun. Nasaan na yung pag-ibig mo sa kapatid? Kung saan kinukundim na mo sa pangyayari. Nasaan ang malalim na pag-ibig mo? Because dahil sa pagkakamali with this natural lamang po yun sa isang Kristiyano na bumagsak because of our nature, there is a remaining sin sa atin pa. Kaya lahat po tayo ay sakop sa mga kang gaganapan. Diba? Nasaan ang pag-ibig ng mga Kristiyano dito? Condemnation kaagad. Hindi man lang nila naintindihan. Kaya, tandaan po natin. So, we should love one another
For love is God. Imagine yung pag-ibig na ito. Ugat po yun ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya, vice versa. Doon mag-ugat. So, what does it mean? Ang tunay na pag-ibig. Kung titignan po natin sa Greek word ng love is agape, di ba? Agape. So, ano ang ibig sabihin nito? Kung titignan po natin sa panglabas na anyo, it is active goodwill. Active goodwill po yun sa labas. Pero, kung titignan po natin, tingnan natin, 1 John chapter 4, verse 7. Pagkamat nabasa na natin po ito kanina, so balikan na lang po natin as we expose the verses. So, ang sabi po dito in verse 7a, Beloved, let us love one another, for love is from God. Ano ang ibig sabihin po nito? Okay? Because God is love. So, saan nag-uumpisa ang pag-ibig na yan? It was motivated. Umpisa po yan dahil sa pagmamahal ng Diyos sa iyo na ikaw ay unang nakaranas po yan. So, dapat i-extend po natin yung pag-ibig na yan sa ating mga kapatid. Kaya nga active goodwill. Ibig lang sabihin, walang pakundangan, walang tigil ang pag-ibig na yan. Kaya nga doon sa ating pag-aaral, whatever hindi pagkakasundo, diba? Sa ating pag-aaral, ano man ang nagiging midwan, sigalo, we still love that brother because command na yan eh. In-expound na lang ni John ng mas malalim pa. Kaya whether you like it or not, love your brother. Kung ayaw mong mahalin ng kapatid mo, hindi, lumabas ka na. Pumunta ka po saan? Hate your enemy or hate your brother. Doon ka pumunta. Hindi tayo nababagay po dito. Kasi inutos ko yan. Bakit kasi inutos ko sa atin yan? Kasi tayo nakaranas ng pag-ibig na yan, na mas malalim pa. Kaya kinuman po sa atin. Hindi pwedeng ikuman yan sa labas. Kasi naturally, hate begets hate. Diba? Ganun po yun. Pero sa atin, bilang mga Kristiyano, hindi po pwede. Hindi po pwede. Meron kang responsibilidad. Kapag hindi mo ginawa po yan, mananagot ka sa Diyos. Mananagot tayo sa Diyos. Okay? Now, sometimes naman, we overlook. Pag nagkasala ito pa ako, mahal pa naman dito. Hindi ko na siya kakastiguin. Pagmamahal ba yun? Hindi. Kailangan ma-expose po yun because one of the components of love is yung God's light. Kailangan i-expose mo po yan. Sabi mo, kapatid, kailangan po natin i-expose po yan kasi hindi yan kasama sa sinasabi na pag-ibig sa Diyos. Okay? Kailangan ma-expose po yan. Kailangan po natin madala sa liwanag ng salita ng Diyos. Why? Because God is light. Okay? Sabi po yan ng succeeding chapter in chapter 5, verse 1 to 6. Yung pag-aaralan po natin sa susunod na gagdamit, sa susunod na linggo. Right? So, kapag sinabi ng Diyos na mahalin natin ang mga kapatiran, we should demonstrate that kind of love as a son of God. So, merong tawag ito, merong kasama. Hindi lang sa salita. Okay? Kasama. Why? Kasi dito, may papakita na ikaw ay ipinanganak sa Diyos.
that you are born of God and know God. Sabi po ng text po natin, verse 7 again, that you born of God and knows God. Alam mo ang Diyos. Ikaw ay pinanganak. Ang pangalawang kapanganakan. Kaya nga, dito pinag-dress sa atin. Okay? Ibig sabihin, pinapakita mo na ikaw ay kilala mo ang Diyos. Okay? Kaya palatandaan po ito. But if anyone does not love as God does, right? Ay, huwag nang sabihin, ay hindi pa niya tunay na kilala ang Diyos. In verse 8, anyone who does not love does not know God. Sabi po ng verse 8. So, makikita po natin kagad. Again, you can determine. And sometimes, yung klaseng Christian, hindi natin makita yung ganong klase ng pagtangi ko sa mga kapatiran. So, what is this kind of love? Kaya mga kapatid, ang sinasabi po dito that brotherly love is defined by God's love. Kaya natin in verse 9 hanggang verse 11, paano po ito? How does it manifested in our life? Okay? Paano nagpamanifest? God manifested His love through His Son, through the gift of His Son. Diba? Why? Because alam naman po natin, through Christ, ang kanyang nag-isang anak, kung na anak, ay pinadala niya po para sa nandito lahat sa verse sa ating means He sent His Son. Okay? Hindi pinadala ng kanyang anak. Because we love first, wala nang, hindi naman po pwedeng mangyari po yun dahil sabi kanina sa school natin, walang sino man unregenerated person na mamahalin ng Diyos. Diba? Wala. Ibig sabihin, yung pag-ibig niyan ay hindi binigay sa iyo dahil mahal mo ang Diyos. Hindi, ang pag-ibig niyan, kahit ikaw ay makasalanan pa, ay ibinigay sa iyo. Diba? Hindi yung, muna kinunap kasi mahal ang Diyos, kaya nararapat lang na mahalin din ako ng Diyos. Kasi cannot do that. Inuna ang Diyos yung pagmamahal na yan bago siya mahal. Kaya meron din kuman na dapat din natin ibigay sa Diyos. Sino mga gawa lang po niya? Of course, those who born of God. Diba? So, ano yung dalawang rason kung bakit ibinigay ni Kristo o ng Diyos si Kristo para sa atin? In John chapter 4 verse 9 sa ating text, sabi po dito, right, that we might
live through Him. Right? John chapter 4 verse 9. Ang sabi po dito ay, in this, the love of God was made manifest among us, that sent His only Son to the world so that might live through Him. Right? Para tayo po ay mamuhay sa Kanya. Yung pag-ibig niya ay mananatiling dadaloy sa isang Kristiyano sa kadahilanan, sa tao sa kadahilanan na inibinigay si Kristo. Okay? Ano ba ang pangalawa? Kadahilanan, that He might be the propitiation or an appeasing sacrifice for our sin. In verse 10, sinabi din po doon. Right? Nasabi po dito, in this is love, that we have loved God, that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sin. Appeasing sacrifice. Yun yung bibigay ng kabutihan sa atin. Ang kanyang sakripisyo to appease the wrath of God. Yun yung isa sa kadahilanan. Okay? So it means si Kristo ay, of course, hindi lang siya namatay to provide forgiveness, but also to provide new life. Kaya nga, bagong nilalang po tayo. Meron ka ng bagong buhay. Kaya kung meron ka ng kakayahan to extend that kind of love. Kasi kung hindi, at mananatili ka sa sarili mong sitwasyon o estado, eh, hindi mo pwedeng ibigay yung klase ng pag-ibig na galing sa Diyos. Yung pag-ibig na yan, sa normal na kalalagay ng tao, ay merong lahat kapalit yan. Merong mga intention yan. Merong inihintay. Pero dito sa pinapakita ng pag-ibig, kaya inugat sa pag-ibig ng Diyos, patungo sa atin, patungo sa mga kapatiran, it means that kindness, agape, pure love for the brethren. Walang pinikapalit o walang self-interest. Okay? Kaya ito yung klase na pag-ibig na dapat meron po tayo. Ito yung klase ng pag-ibig, okay, sa Diyos na ibinigay po sa atin. It means it manifested unconditional. Pero ganun din ang pag-ibig ng Diyos. Hindi ka naman hiningan ng Diyos ng mga bagay para mahalin ka ng Diyos. So it means unconditional. Okay? This is the kind of love we should have toward one another. Mga kapatid, maraming mga Kristiyano kasi hindi rin may iwasan sa gitna ng simbahan, sa gitna ng lahat ng simbahan. Makikita mo talagang some, maybe, talagang pure ang kanilang pag-ibig. Ano yung makikita at makuha sa kanila? Huh? Right. So, yan po dapat ang makita sa bawat isa po sa atin. Okay? So, ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay dapat na-extend din po sa atin. John continue to point out this kind of love.
in verse 12 hanggang verse 16 that the brotherly love is the evidence of fellowship with God. Hindi ka pwedeng makapag-fellowship sa Diyos hanggat hindi nakikita o hindi na-expound ang pag-ibig sa kapatid. Kasi siya yung God eh. Tapos lalapit tayo sa Diyos without any showing na tunay na pagmamahal sa Diyos. Well, because through brotherly love, God's abiding is possible to you, to us. Diba? Tandaan po natin, no one can see God. Walang nakakita sa Diyos. Sa atin, sa kapanahonan po natin, even to the apostles, mga disciples, diba? Wala nakakita sa Diyos. Pero ang sinabi ni Kristo sa kanila, sino nakakita sa akin, alala niya ang Diyos. Diba? So it means, si Kristo, inilalarawan niya yung character ng Diyos. But this time, kahit hindi natin nakita si Kristo, pero ito rin pa rin yung palatandaan. Yung pag-ibig pa rin sa ating kapwa mananampalataya. That we keep the command of Christ to love one another. It means God abide in us. Kasi yun eh. Ganun din po sila ng araw. After ng resurrection ni Christ. Yung mga disciples, diba? Kasi nung kasama pa nila ni Christ, sabi, Panginoon, sabihin mo nga yung angel mo, tupok. Padala ng apoy para matupok ang mga taong yan. No? Walang pagmamahal sa nakikita sa mga disciples kung ito. Gusto tupukin ka agad eh, di ba? Pero after ng resurrection ni Christ, yung pagmamahal na yun talagang umusbong. Nakita nila how Christ, how God loved those people. Nag-found yung pag-ibig sa kanila. Hindi. Pero pagmamahal na meron sa kapatiran, condemnation ka agad. It cannot be. Dapat tapon na. Alisin na yan. Wala na yung karapatan. Pati yung mga ginawa niya, itapon na rin. Well, siguro, malalim po siguro yan. Without that, we have not. Wala tayong alam tungkol dyan. Pero sa kanila, siguro, mas malalim pa ang kaya gano'n ang kanilang investigation. Pero sa atin, of course, hindi natin alam. True compassion, yun yung gusto ng pag-ibig na meron po tayo sa tao. Kaya nagkaroon po kayo ng compassion na nagkaroon sa tao. Kasi baka mamaya, ikaw din. Kahinaan mo, yung kalakasan ni Kristo, siya kahinaan natin. Ganda yung mensahe, no? Kung nakita po natin. Diba? Kaya siguro, nangyari po yun, sige, balik tayo sa una, sa basic. Kasi nagmalabis na tayo. No? Hindi na natin nakita. Ikaw na yung kalakasan, kahinaan ni Kristo. Nabaliktad. Kaya siguro pinaligtad nila kasi expose yung mga bagay po yun. Okay? So, gano'n pa man, we are commanded to keep the command, to love one another. Kasi ito yung palatandaan din na God abiding in us. Okay? Kapag yan ay nakikita po sa atin, lalo pang nagiging perfecto ang ating pag-ibig sa bawat magkakapatid. At alam po natin na ito ay totoo. Paano natin malalaman na ito ay totoo? Dahil nagbigay ng Diyos ng patunay ito sa atin. Because the Spirit of God is in you. Kasi kung wala ito, ang banal na Spirit, hindi ka tunay na
mananampalataya. Hindi po na nagkasisip yung kadahilanan kung bakit natin na-express ang mga binigyan po tayo ng ano sabi po ng 13 sa text po natin, by this we know that we abide in Him and in us because He has given us His Spirit. Kaya alam natin. Diba? Alam natin. At alam din po natin kung paano natin isa katuparan ang pag-ibig po ito. Okay? Why? Because itong banal na Espiritu ay siya din ang magpapaalala po sa atin. Saan itinuro ni Kristo in John chapter 14 verse 26. Tignan po natin, silipin po natin mga kapatid. Gaano kahalaga po ito. Okay, sabi po dito, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. Tapos ng Panginoon, para sa atin, pinang po din, ang banal na Espiritu, ang siyang magpapaalala. Tayo lang ang merong may kakayanan po. Imagine, if we do this, imagine, ang Panginoon, ang Diyos, would abide. Kasi kumanya po ito eh. If you truly love Him, you will follow His command. Okay? Now, hindi lamang po ito importanteng bagay for God to abide in us. Yung pag-ibig po yun ay napakahalaga po ito sa bawat isa. So the apostle have testified that Father sent the Son to be our Savior. Again, in verse 14, sabi niya po dito, and we have seen and testified that the Father has sent His Son to be the Savior of the world. Diba? Napakahalaga po ito. Hindi lamang po sa requirement na makikita sa atin that God abide in us, but is an essential, no? Para sa atin. Okay? So, with that, we have known and believed the love of God as for us. Yung pag-ibig ng Diyos manifested to us through Christ. Yeah? Through Christ. Naranasan po natin po yun. Nakita natin po yun. Kaya sabi nga, God's love, and who abides in love, abides in God, and God in Him. Yan po sabi ng verse 16. Okay? So, again, brotherly love, tandaan po natin, hindi lamang po ito palatandaan, but it gives also assurance. In verse 19, 17 to 19, brotherly love provides assurance. Okay? Assurance what? When brotherly love is perfected, we can have boldness. Meron kang boldness sa buhay mo. Kasi ito ay yung palatandaan. Ito yung bibigay po ng assurance po natin. As we grow as a Christian, as become mature Christian in brotherly love, meron kang boldness in the day of judgment. Sabi po ng 17, tandaan po natin, sabi po dito, by this
His love perfected in us so that we may have confidence for the day of judgment. Okay? Meron tayong boldness, meron tayong confidence. Malakas ang loob po natin. Why? Because ito yung patunay that we, as His children, ay naipapakita po natin. Palatandaan din po. Hindi lamang po yung became holy, holier than thou. Hindi lamang po yun, mga kapatid. Paano kung kulang sila? Paano kung yan ang naipapakita mo lang? Kung kalakad ka ng merong kabanalan. No, pwede namang, pwede rin pagtakbad po yan. Diba? Pero yung pag-ibig na inahanap sa atin na isang palatandaan at hindi natin may bibigay po yun, questionable po yun. At hindi magbibigay sa iyo ng assurance po yun. Okay? So it means, as brotherly love is perfected. So it means, pag ganyan, there is nothing fear. Mawawala yung takot po nyo. Yeah? Kasi sometimes, yun po yung reason. Okay? Meron tayong takot. But, tandaan po natin, fear is filled if we grow, okay, in love. Because God's love, okay, is first fear. Sabi po ng verse 18, okay, sa ating text, ang sabi po dito, there is no fear in love, but perfect love casts out fear. For fear has to do with punishment, and whatever fear has not been perfected in love. Okay, when the day of judgment, okay, tandaan pa natin, kung meron kang takot o alangan man lang, what if dumating yung pagkakataon kung yun, of course, maybe some of us, wala ka na akong takot pagdarap sa Diyos. Wala kaya? Sigurado kaya ako. Bukod sa pinatawad ka na with Christ sa mga kasalanan ko. Okay? Kasi kung meron kong ito, you should grow in that. Di ba? Kailangan lumago po tayo. Mga kapatid, brotherly love is essential to loving God. To cling, to love God, and still hate one's brother, masinungalingan. Di ba? Kaya hindi mo lang, para masilip mo ng tunay na Kristiyano, ito, pasok mo. Kasi pwedeng duplikahin. Di ba? Hindi kang pumasok sa simbahan as holier than them. Pero without this, isa pong palatandaan na nagsisimang ito. Kaya marami nag-claim po nito. Di ba? Isa pong test para masubuhan ang tunay ng Kristiyano. Why? Because if you did not love your brother still, meron pa rin galit ka sa kapatid. Yes. You still walk in darkness. Okay? Sabi po ng 1 John chapter 1 verse 6. Still, you are walk in darkness. Diba? Lumalakad ka pa rin sa kadiliman. Pero nagkakasala pa rin. Yun yung mga bagay na dapat makita sa akin.
Okay? Now, mga kapatid, for to love one whom we cannot see God. Okay? Paano natin mamahalin kung hindi naman nakikita? Paano natin gagawin po yun? Of course, mahalin ko po yung mga nakikita natin. Kaya kung minahal mo, o kapatid mo, yes, minamahal mo ang Diyos. Okay? Ang sabi po ng verse 20. Sabi po dito, if anyone says, I love God, and his brother is a liar, for we do not love his brother, who he has sinned cannot love God, whom he has not seen. Kaya, sa ating pangwakas, in order to love God, therefore means we must develop brotherly love. Kaya nga si John, kung titignan po natin, si John, bagamat ang pinaka-purpose ko nito, again, 1 John chapter 5, verse 13, that we must have eternal life, pero kasama pa rin dito kasi ito eh. Kaya pinagsisisikan niya kanya paulit-ulit. Tapos na nga tayo dahil sa brotherly love eh. Pumasok pa rin dito sa chapter 4. Bagamat pinag-usapan na natin po yun. So it means, kung titignan po natin, ang pinaka-context talaga nito is love. Okay? So we must develop that kind of love. Kaya this is the commandment ng ating Panginoon. Kaya nagbigay po siya ng commandment. Ibig sabihin, we have to abide. We have to practice. We have to do it. Kasi commandment. Diba? Yan naman ang ibig sabihin po. No? Kaya ito yung pinaka-greatest commandment. Diba? Kasama po ito sa greatest commandment. Dalawa, loving God and loving one. Ito yung commandment of the old law. Nandun sa Matthew chapter 22, diba? Yung commandment nito. Now, mga kapatid, as we close, if brotherly love is the evidence of sonship, tandaan po natin, brotherly love is the evidence of sonship. Ebidensya ito ng tunay na ikaw ay anak ng Diyos. Diba? Defined by God's love for us. Kita naman po natin paano ginagawa ng Diyos for Christ. And ebidensya din po ito that we have fellowship with God. Ito na have fellowship with God. Meron ka pa dito o galit ka pa sa kapatid mo. Okay? Hindi lamang po yun. It is the assurance, a means of providing assurance the day of judgment, and also essential, okay, sa atin. Because if we neglect this essential commandment of God, we are not truly son of God. Okay? So, sabi ng Panginoon, John chapter 15 verse 2, last verse na natin po ito. Okay? And po, mas laliman pa natin kung anong ibig sabihin po ito. But we expound it. Kita na po natin yung value, yung definition, the exposition. Ano sabi po ng John chapter 15 verse 12 as we close? Right? Sabi po dito, this is my commandment. Okay? That you love one another as I have loved tayo. Kabilang Diyos. Hindi po kami
bilang makasalanan. Inuna nila kami nila. Ito na yung pagkakataon. Yan, pag-ibig na ito ay pamalas dito sa pamamagitan sa Diyos. Ay responsibilidad dito na iabot, ipadama ang pag-ibig na ito. Ang klase ng pag-ibig na ito. Sana ang Diyos, hindi lamang po sa salita, hindi kita sa Diyos. Maraming salamat po sa Diyos. Pagkat if we do not do this, malamang ang Diyos kaakibat ko ito ay ito na bilang anak, bilang mga Kristiyano. Ang Diyos, pagtibayin ninyo, help us na ito po ay mapalaki pa ng magbigil at parang hanggang sa dumating saan sa pag-ibig na yan ay nagsakripisyo sa Kristo. Ibigay niya naman para sa nagkaroon ko ng tignan sa bawat pagkakas. Maraming salamat po sa dalangin sa pangalan ng Jesus.